Wala pong ibang magdadala sa araw na ito. Siyempre, isa lang ang preacher natin ngayon. Alam mo, magmadami. O, magdami na eh. Ayan, ang ating pong magdadala, magbabasa at ibamahagi po yung Word of God, ay wala pong iba kundi ang ating nag-iisang magandang pastora. Wala naman pong ibang pastora, ito si Pastora Brenda lang, ang aking kumaring maganda, na sexy sa ngayon, malusog na malusog. Ayan. At napakasipag, napakatapang. Ito ay nakakapagod tignan, araw-araw nang umiikot, parang tsubibo, ikot ng ganyan. Sa trabaho, sa paglilingkod kay Lord, hindi nawawala sa pamilya niya. Kaya, ngayon, hindi ko na po patatagalin ang ating pong Pastora Brenda para po sa salita ng Panginoon. Palakpak po na malakas para kay Lord! Woo! Amen! Merry Christmas, everyone! Sigurado ba kayo, nabati nyo na yung katabi nyo? Baka mamaya, kalpitin nyo yan at hindi pa pala kayo nagkukwentuhan. So, tapos muna yung batian natin sa katabi, mamaya na ulit ang ulit. Dahil ngayon, atin pong pakikinggan ang mensahe po ng ating Panginoon. Amen! Alam ko, kanina pa, nabusog na kayo sa devotion pa lang. Kaya kayong konti na lang sasabihin ko. 5 lang. 5 lang. So, ang topic po natin ngayon, bakit ko dapat i-celebrate ang Pasko? Bakit ko ba dapat i-celebrate ang Pasko? Alam na ba natin? Sige. Mamaya, hintayin niyo yung cue ko bago niyo ilipat. Pagka sinabi nating Pasko, ito ay hindi lang holiday season. Kaya minsan ginagawa nilang Happy Holidays, pero hindi. Sa atin hindi ito basta holiday lang. So hindi ito basta araw ng bakasyon para sa mga bata. Hindi ito basta araw lang ng nagre-reunion yung mga magkakamag-anak. Pag sinabi nating Pasko, it is a person. Pag sinabi nating Pasko, it is about Jesus, sa ating Panginoong Jesus. So, bakit ko ba isa-celebrate ang Pasko? Utos ba ito ng Diyos? Ikaklaro ko po sa inyo. Ang Pasko ay hindi po inuutos na i-celebrate sa Bible. Bibigyan ko po kayo ng konting trivia. So, alam na po natin lahat na ang December 25, hindi talaga yan yung petsa ng kapanganakan. Ano po? Merong isang jury. Bakit December 25 sa dinami-dami ng araw? Bakit December 25? Alam niyo yung mga Romano? Ang mga Romano na nanakop dati sa bansang Israel, meron po silang sineselebrate every December 25. Ang tawag po nila dito, Saturnalia, saka yung Sol Invictus. Ang ibig sabihin nun, feasting nila yon, ang sineselebrate nila araw. At saka yung isang tradition na ginagawa ng mga Romano that December 25, meron silang kainan saka gift-giving. Ngayon, para yung mga naunang Kristiyano nung panahon na yon, hindi sila makasama doon sa tradisyon na ginagawa ng mga pagano. Ang ginawa nila, sa halip na araw ang isa-celebrate, why not yung mismong light of the world ang ating i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. So doon po nagsimula yung kinuha lang yung date, pero yung pagan practice, hindi po natin inadapt yung paganong practice ng mga Romano nung panahon na yon. Amen po ba? Maliwanag? So ang Christmas, hindi po yan pagan. Ito po ay sinelebrate talaga ng mga Kristiyano. Kailan? Noong 336 AD, may mga bansa na po na nagse-celebrate. Official na po yan na i-celebrate ng mga early church. So, December 25. Kaya ngayon, hanggang ngayon, we are celebrating Christmas. Hindi dahil sa meron tayong sinasambang araw o kung ano-ano pa. Tayo ay nagse-celebrate ng Christmas dahil ipinagdiriwang pa natin yung kapanganakan noong anak ng ating Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang kapanganakan niya. Saka yung malimit kong marinig kay Pastor Julio, kung ikaw nga nagse-celebrate ng birthday mo, bakit hindi mo i-celebrate ang birthday ng Panginoon? Amen ba? Mamaya, dang libo pang ginagastos mo para sa birthday mo, tapos sa Panginoong Jesus, napaka-tipid natin.
So, wala namang problema, hindi naman ang pagse-celebrate ng Pasko, hindi naman yan patungkol lang sa pera. Ano po? So, sineselebrate natin dahil mahalaga sa atin kung sino yung sineselebrate natin sa panahong ito. Hindi pa December 25 ngayon. Ha? Ano December? December ano ngayon? 14. December 14. Meron bang may birthday ngayong araw na ito? Naku, wala. Pabe-birthdayan pa naman sana. Kailangan lang ng ID. Amen. So, ang topic po natin today ay Lucas 2, verse 11. Tayo po tumayo. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Lucas chapter 2, verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Sapagkat ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa karagdagang buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Lord sa lahat ng pagpapala na ibinubuhos niyo po sa amin. At dalangin po namin o Diyos, patuloy mong baguhin ang aming puso. Patawarin niyo po kami Panginoon sa lahat ng aming mga pagkakasala at sa lahat ng aming mga naging pagkukulang sa iyo. At dahil dalangin po namin o Diyos na sa araw na ito, nais po naming marinig ang nais mong sabihin para sa bawat isa, para sa amin. Let your Holy Spirit continue to minister in each and every one of us. Salamat po Panginoon at dalangin po namin yung mga kasama namin na wala pa sa lugar na ito. Ligtas niyo po silang dalhin sa lugar na ito. At kami po, Lord God, ay sama-sama, Panginoon, na magsasamba at maglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung mupo. So, pag sinabing Pasko, meron akong tinanong. Pag sinabi bang Pasko, ang Panginoong Jesus ba ay nananatiling baby? Sino bang Jesus yung ating kilala? Yung baby? O yung maitim? O yung maputi? O yung nakapako sa krus? Sinong Jesus kaya doon yung ating kinikilalang Diyos? Mamaya po natin aalamin. Ano po? Pero, isa pong sasabihin ko sa inyo, si Jesus po ay hindi na natiling sanggol. Inaalala lang po natin na ngayon ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, pero hindi ibig sabihin na nanatili siyang baby. Amen? Dahil siya po ay lumaki, tumanda, siya po ay namatay nung siya po ay nasa edad na 33, 34 years old, nasa ganyang panahon po. Amen? Okay. So, ang ating Panginoong Jesus ay isinilang. At siya po ay isinilang nung panahon ng paghahari ni Emperor Caesar Augustus. Bakit? Kasi nung panahon na yun may census. Bakit ko sinabi na isinilang siya nung panahon na yun? Isa po, ang tunay na ating Diyos sa sinasamba, hindi po gawa-gawa ng tao. Hindi po kwento lang. Hindi po alamat. Hindi po istorya lang. Ang totoong Jesus na sinasamba natin ay totoong nabuhay ayon sa historical record. So nakasulat po. Pag sinabi mong Caesar Augustus, nasa libro yan. At talagang makikita sa census na talagang merong ipinanganak na ang pangalan ay Jesus. Amen? So totoo po tayo. Yung Biblia natin, totoo yan. Hindi yan gawa-gawa lang ng kung sino-sino. Hindi yan basta libro lang na sumulpot yan at binabasa natin. Hindi po. Historically, archaeologically, scientifically, lahat ng typically, lahat po correct. Amen? Pagka talagang sinerch natin ang Biblia, alam natin na hindi ito basta gawa ng tao. Ang Biblia po ay, ang author talaga nito ay ang ating Diyos. Amen. So, balik po tayo sa pagkasilang ng ating Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, 5 lang yung sasabihin ko sa inyo. Kasi marami nang nasabi si Yeler na kanina sa ating devotion eh. Pero, itong 5 na to, madali lang tandaan. Sabihin nyo, Pasko. Anong letter yon? O, yan ang points natin ngayon, Pasko. Tapos na po tayo. Joke. Letter P. Ang P po ay pangako. Natupad po yung pangako ng Diyos sa atin. Basahin po natin yung Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Next. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki
para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang Diyos. Kahangahangang tagapayo, counselor, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan ang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailaman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Hesus po, napakaganda po ng sinabi diyan. Ano po? Years before. Sabihin natin na 100 years before or 500 years, 400 years before, isinulat yung aklat ng Micah. Meron pang isa, Isaiah sa kayong Micah. Basahin ko na rin yung Micah para isang explain na lang. Mikas 5:2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Saan ipinanganak si Jesus Christ? Sa Bethlehem. Bagamat pinakamaliit ka sa angkan ng Juda, ay magbubula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kailan naging Diyos si Jesus? Nung siya ba ay ipinanganak, nung siya ba ay ipinako sa krus, nung siya ba ay nabuhay na maguli, kailan naging Diyos si Jesus? Noong una pa man. Wala pa ang mundo, si Jesus po, kasama na ng Panginoong Jesus. Although wala kang mababasang Jesus sa Old Testament, pero existing po yung anak ng Diyos. Nung siya po ay ikinunsip ng banal na espiritu sa sinapupunan ng isang birhen ng pangalan ay Maria, doon po siya binigyan ng pangalang Jesus kasi yun po ang sinabi ng anghel. Tama po ba? So, simula pa man, hindi pa man siya ipinapanganak at ikinukonsip ni Mama Mary, siya po ay Diyos na. Tama po? So, ang ating Panginoong Jesus po, 100 years before, sabihin na natin na nasa 400 years yan, nung isinulat yung libro na yan, ni na Propeta Isaiah at ni Propeta Mikas, nakasulat na yan, nakasulat na yan sa papel, walang papel noon. Ang tawag noon? Yung mga tablets, scroll yon, scroll. Binabasa yan, hindi pa dati compile ang Bible, nasa Old Testament pa. After 400 years, kasi may silent years na tinatawag, doon isinilang si Jesus Christ. Biruin niyo yun, 100 years, pero ang Diyos na natiling tapat sa kanyang pangako. Maring maraming namatay na yung sumulat na yan, yung mga kaapu-apuhan, ay naku, namatay na lahat. Pero, yung nakasulat doon sa pangako ng Diyos, still natupad pa rin. Amen? Sabihin nyo, tapat ang Diyos mangako. So, pagka ang Diyos ay nangako, mapanghahawakan po talaga natin. Paano mo panghahawakan ang pangako ng Diyos pag hindi mo alam ang pangako niya? Paano po natin malalaman ang pangako ng Diyos sa atin? Dahil ba sinabi ni Pastor? O dahil ba narinig nyo sa Facebook? Ang pangako ng Diyos, makiklaim nyo yan pag nabasa nyo sa Biblia mismo. Kaya po, we encourage everyone to read their Bible. Pag nasa bahay kayo, wala kayong kausap, basahin nyo po ang mga salita ng ating Diyos. Amen. So, tandaan po natin, hindi ko na masyadong patagalin pero bakit minsan nade-delay po yung pangako ng Diyos? Minsan, ang tagal mo na nagpe-pray pa, Lord, sabi niyo, pangako niyo to sa akin, ba't hanggang ngayon wala pa? Tandaan po natin, may 3 bagay bakit nade-delay po yung pangako ng Diyos. Una, dumadaan po sa proseso. May process. Bakit? Hinuhubog pa po ng Diyos yung ating pananampalataya. Baka mamaya ibigay niya sa iyo yung pangako mo, hindi mo pala kayang hawakan. Tama ba? O kaya may mali pa pala sa puso mo, kaya ayaw pa niyang ibigay. So, kaya pinoproseso po tayo ng Diyos. Isa pa, may takdang araw pong ibinigay ang Diyos sa lahat ng bagay.
merong takdang ba araw, sabi po sa aklat ng Ecclesiastes. Isa pa, meron po siyang pine-prepare. Pagka nabasa ko to sa Facebook, di ba? Hindi lang sa Facebook, pero sa Biblia, syempre. Si David, bago siya naging hari, siya ay dumaan muna sa pagiging pastol. Tama ba? Kasi tinraining pala siya doon para patayin niya si Goliath. So, may mga ganyang training. Sino pa? Si Moses. Bago siya naging leader ng Israel, ilang taon siya tumira sa wilderness sa ilang. Ang kasama niya ay puro tupa. Tama ba? Si Esther, bago siya naging talagang full-fledged na, aray na siya pero pinadaan siya ng Diyos doon sa crisis na papatayin silang lahat. So marami pong proseso, lalo na si Jose. So si Jose po ay ang daming pinagdaanan bago po siya naging pinuno ng Ehipto, second to Pharaoh. So napakarami po. So tayo po, tandaan po natin, maaaring nasa proseso pa tayo ng Diyos. Kaya wag po tayong titigil. Bagaman nade-delay po yung pangako ng Diyos sa atin, ano ang dapat gawin? We must pray and do not fret. Sa Tagalog, manalangin ka at magtiwala ka sa Kanya. Pag sinabing fret, hindi yung nakaupo ka lang. Yung nagtitiwala ka, umaasa ka sa Diyos na hindi ka nangangamba na alam mong ibibigay ng Diyos yung para sa'yo. Mahirap kaya maghintay. Naranasan nyo na ba maghintay? Tapos ang hinihintay mo wala. Pero ang Diyos, hindi katulad ng tao pag nangako. Ang Diyos, pagka nangako, tunay. Kahit maghintay ka ng napakatagal, totoo pa rin ang pangako ng Diyos. Pero ang tao, ayun, medyo alanganin tayo dyan. Ano pa? Pero ang Diyos po talagang kahit, basta pangako niya, kahit maghintay ka, siguradong merong ginagawa ang Diyos. At saka manatili po tayong tapat sa ating Diyos. Kahit na mahirap, mayroon tayong pinagdaraanan, manatili po tayong tapat sa ating Diyos. At gusto po ng Diyos makita sa atin yung pagsunod. Kasi mahirap naman ipagkaloob niya sa'yo yung malaking bagay, yung maliit na bagay, hindi mo kayang gawin. O kaya ikaw mismo, yung pangako mo, hindi mo ginagawa, tapos gusto mo gawin ng Diyos yung pangako niya sa'yo. Tama ba? So, letter ano po tayo? So, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga salita, ang Diyos ay tapat. Meron akong babasahin na verse pa pala dito, idadagdag ko lang dyan. 2 Corinto 1 verse 20, sapagkat lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo. Awit 145:13, ang Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Ayan po yung mga additional verses po natin. Letter A na po tayo. A. A is ang kapanganakan. The birth. Birth. Ang kapanganakan. Ipinanganak ang tagapagligtas. Ito'y ating ipagdiwang. Naiyak si Josh. Lucas 2 verse 11. Basahin po natin yung Lucas 2 verse 11. Palit po ng slide. Raisa? Lucas 2 verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So, yun po ang sinabi ng mga anghel sa mga, sino yung pinagsabihan ng anghel? Mga shepherd mga pastol. Tagalog. Sa English pala. Matthew 1 verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, kaya po Jesus ang naging pangalan niya kasi yun po yung binigay na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Matthew 1 verse 21. So walang Pasko po kung wala ang tagapagligtas. Tandaan po natin.
Kung wala si Kristo, wala po tayong Pasko na ise-celebrate ngayon. Letter S. Hindi ko na patatagalin. Letter S na agad tayo, pangatlo. S, sino yun? Si Jesus. Si Jesus ay naparito bilang Kristo at Panginoon. Ano ba pagkakaiba nung Jesus Christ, our Lord? Jesus Kristo na ating Panginoon. Magkakaiba ba yun? Pag sinabing Jesus, ang sabi sa kanya, siya ay yung Savior. Ano ba? Kaya pinangalan sa kanyang Jesus. Yung Kristo, parang kumbaga sa mayor, title yon. Kaya Jesus Christ or kaya Jesus the Christ. Pag sinabing Panginoon naman, siya talaga yung dapat maging master sa buhay mo. Yun po yung dapat maging role niya sa atin bilang ating Panginoon. So pag sinabi nating Panginoon, hindi yan bukang bibig mo lang. Di ba sabi sa Roma, ang lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay maliligtas? Tama ba? Sabi ng kapitbahay mo, bakit? Tinatawag ko rin namang Panginoon si Jesus Ang tanungin nyo nga yung katabi nyo. Tanungin nyo yung katabi nyo, Panginoon mo ba talaga siya? Pag sinabing Panginoon, siya yung tagapagligtas, siya yung magiging master natin. Pagka sa loob ng bahay, ang nasusunod ay ang nanay, sino ang master? Ano ba sabi ng Diyos? Sino ba ang dapat masunod sa bahay? Ang tatay. Kasi siya yung ulo. Ano po? Pero, above the Father, sino po yung mas dapat masunod sa tatay? Ang Lord. So, meron po tayong proseso. Meron po tayong tama na kung gusto natin maging maayos tayo sa loob ng bahay, kailangan po nating matutunan yon. Sino dito yung matagal ng kasal? Sige nga, sinong may asawa? Ilang taon na kayong kasal? Yung pinakamatagal? 32 years. Meron pa bang kalaban sa 32 years na kasal? Ilang taon na po kayong kasal? 40. Si Ate Elsie, ilang taon na kayong kasal? 33. So, dun sa 40, may tatan ba sa 40? Wala na. Bigyan ng premyo si nanay, 40 na. 40 years na siyang kasal. Nanay, punta kayo dito mamaya ha. Ayun, naka-orange. Ngayon po, itong gusto kong sabihin sa inyo. Sa mag-asawa, sabihin nyo nga, asawa. After, pagka ang isang pamilya, walang Kristo sa tahanan. After 5 years, sabi nung nagkasal sa kanya, kumusta na kayo ng asawa mo? Sawa na. Nawala na yung A. So after 10 years, tinanong ulit, kumusta na kayong mag-asawa? Awa na. Parang awa mo na. After 15 years, sabi niya, wa na. After 20 years, sabi nung tinanong, wala nang nasabi ko, nagulo ng utak. Ano po? So tayo po, pagka gusto natin ng masawa natin ay manatili nating asawa, sa matagal na panahon, kailangan meron po tayong Kristo na ginagawa nating Panginoon sa ating tahanan. Amen? Sabihin mo, gawin mong Panginoon si Jesus sa buhay mo. So, hindi lang siya yung parang utusan na, Lord, gusto ko po ito. Panginoon, ito pong gagawin ko. Samahan niyo ako. Lord, punta po tayo dito. Lord, gusto ko po ito. Para bang ginagawa mo siyang ikaw ang nasusunod, siyang susunod sa iyo. Baliktad yun, ikaw ang Panginoon niya. So, hindi pwede mangyari yun. So, ang gusto po ng Diyos, siya yung Panginoon mo, sa Kanya ka susunod. Lord, ano po ba ang gusto niyo? Lord, ito po ba'y kalooban ninyo? Amen. Maliwanag po yan ha. Si Jesus ay naparito bilang Kristo at Panginoon. Hindi lang siya basta baby na tagabigay sa atin ng lahat ng gusto natin. Si Jesus ay naparito bilang Kristo at bilang Panginoon. Maliwanag. Letter
So, sa letter S, si Jesus ang Kristo, siya po yung dapat maging sentro ng ating selebrasyon. Amen. So, ang celebration natin, hindi lang dahil may bigas, may regalo, may mga kung ano-anong kumukuti-kutitap. Nandito tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Meron pala akong babasahing verse, di ko pa nabasa. Filipos 2, 6-11. Paki-flash nga at maliit. Eto ha, sino ba si Jesus na dumating sa buhay natin? Basahin natin. Kahit taglay niya ang kalikasan ng pagka-Diyos. Kasi sabihin natin, bakit si Jesus ay Diyos pero bakit siya ay namatay? Oh. Si Jesus ay Diyos pero bakit siya nasasaktan? Bakit niya sinabi nung nasa krus, bakit Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ganyan. Di ba may minsan nagtatanong tayo, kung talagang totoong Diyos siya, bakit ganon? Ito po ang sagot. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Nung siya'y kusa niyang ibinigay yung sarili niya na maging tao, although siya ay Diyos, para bang hinuwad muna niya yung pagiging Diyos at siya muna ay isang tao. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Next. Kundi, bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao hanggang verse 11. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Nag-humble siya, At naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Sige pa, hanggang 11. Kaya siya naman ay ang pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. The name above all names. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwahati ng Diyos Ama. Amen. So, marapat lang talaga na banggitin natin si Jesus na ating Diyos at Panginoon. Nalulugod po ang Diyos Ama sa atin pag ginagawa mo siyang totoong Panginoon sa buhay mo. Totoong tagapagligtas mo. Amen? Hindi lang sa bibig, kundi talagang sa puso natin, siya talaga yung Panginoon natin. Sino nga ulit yung Panginoon dapat sa tahanan? Ang Diyos. Next. Tatay. Next. Nanay. Next. Ang anak. Hindi dapat anak ang nasusunod. Dapat marunong sumunod ang anak sa magulang. At ang nanay marunong din makinig sa asawa. Amen. Letter K. Oh, lapit na, 4 na agad. K. 3 K. Kaligtasan, kagalakan, kapayapaan. I-memorize pa ba natin yung kaligtasan? Sige, marami tayong bago ngayon. Paano ba natin matatanggap yung totoong regalo ng Pasko? Pwede ko bang ma-interview si nanay yung naka-orange? Nanay, ano pangalan mo? Hindi ko dili. Pwede yung regalo. Pwede ba to? Sige. Nay. Ang Diyos ay may binigay sa ating regalo. Ngayon, regalo po yun, walang bayad. Pag tinanggap mo, matatanggap mo. Pag hindi mo tinanggap, hindi mo matatanggap. Pag binigay ko to sa inyo, tatanggapin nyo. Oh, dahil tinanggap nyo, natanggap nyo na. Sige, upo na po kayo. Ngayon po, ganito yan. Sabi ng Panginoon sa Ephesians 2 verse 8-9, ang Panginoong Diyos po, paki-flash nyo nga para nababasa nila. Ang kaligtasan po natin ay hindi dahil sa ating mabuting gawa. Minsan kasi tayo sasabihin natin, ako'y ligtas dahil mabait naman ako, masipag naman ako, matulungin ako sa magulang, ako naman hindi nagmumura, ako naman hindi chismosa. Diba? Ikinukumpara natin yung sarili natin sa iba na mas mabait ka kaysa sa kapitbahay mo. Pero ang totoo, ang sabi sa Biblia, ang Ephesians 2:8-9, ang kaligtasan ay hindi sa iyong mabuting gawa, kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki yun sa Diyos.
ang kaligtasan po ay regalo, biyaya ng Diyos. Katulad ng tinanggap ni nanay, regalo, walang bayad. Ano po? So, ibinigay sa'yo ng walang bayad. Pero, matatanggap mo yung regalo kung tatanggapin mo. Pero pag hindi mo tinanggap, hindi mo matatanggap yung regalo. Tama ba? Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng anong klaseng pananampalataya? Salita lang ba yon? So, ang pananampalataya po natin, kanino tayo mananampalataya? Sa Panginoon. Ano ba ang dapat nating panampalatayaan sa Panginoon? Siya ay namatay sa krus at siya ang nagbayad para sa kasalanan natin. Maniwala tayo, manampalataya tayo na dapat talaga tayong parusahan. Dapat tayo lahat sa impyerno. Kasi lahat tayo may kasalanan. Sino dito walang kasalanan? Pag sinabi mong oo, sasabihin mo, sinungaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, sabi sa Biblia, ginagawa mong sinungaling ang Diyos pag sinasabi mo wala kang kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Wala po tayong karapatan. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ka deserving maligtas. Hindi ka naman dapat pumunta sa langit kasi may kasalanan ka eh. Tama ba? Pero, ibibigay sa iyo yun ng Diyos dahil sa biyaya niya. Hindi ka karapat-dapat pero bibigyan ka. Amen? Dahil sa biyaya lang tayo pwedeng maligtas. Biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? So, wala po tayong dapat ipagmalaki. Ang kailangan po natin ay totoong manampalataya sa ating Panginoon. Na siya po, na tayo makasalanan, hindi tayo karapat-dapat, pero inialay po ng Diyos yung kanyang buhay. Bumaba siya mula sa langit bilang Diyos at nagkatawang tao dito sa lupa, namuhay na inilas niya yung kanyang pagiging Diyos para po tayo, maranasan niya yung sakit, maranasan niya yung hirap na dapat sana tayo yung maghihirap. Pero inako niya hanggang kamatayan na dapat tayo yung parurusahan, pero inako niya yun sa atin. Basta manampalataya lang tayo sa Kanya. Amen. Kaya niya yung ginawa kasi mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka kasi ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Lagi mong tandaan yan ha. Mahal ka ng Diyos. Sino bang tao ang nagbigay ng buhay para sa'yo? Sige nga. Meron bang tao na kayang ibigay ang buhay niya para maligtas ka? Kahit pa merong taong namatay para sa'yo, hindi pa rin niya ikaw kayang iligtas. Bakit? Kahit siya may kasalanan, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya eh. Pero merong Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa atin. Amen. So, kaligtasan at once na tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin, ano ang mararanasan mo ngayon? Kagalakan at kapayapaan. Kagalakan, madaling magalak pag maraming regalo, pag maraming pera, madaling